Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa kabila po ng sinabi ng Korte Suprema, gagawin na agad-agad ang impeachment trial laban kay Sara, itong si Cheese ay matigas pa rin at hindi pa rin nagbabago ang kanyang stand tungkol dito. Nagpa-press con ulit po itong si Cheese hinggil dito sa impeachment trial ni Sara at dito sinabi niya, hindi nila mamadaliin ang proseso ng impeachment trial, bagkus umpisahan na lang nila daw ito sa June 2 kung saan balik sesyon na ang Senado. Kahit na po sinabi na ng Korte Suprema na sundin ang nasa batas, na gawin na ang paglilitis, nananatili pa rin itong si Cheese na matigas sa bagay na ito. Anyway, para po sa karagdagan pang impormasyon, panoorin po natin ito. Ato ng Korte Suprema na urgent matter ang petisyon kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, inatasan ng Korte ang Senado na sumagot sa petisyon na layong obligahin ang mataas na kapulungan ng Kongreso na agarang umakto bilang impeachment tribunal at magsagawa ng paglilitis sa kaso. 10 araw ang ibinigay ng Supreme Court para magsumite ng sagot ang Senado. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ang impeachment ay concern ng buong bansa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Yan, Chase, malinaw naman ang sinabi ng spokesperson ng Supreme Court na ang impeachment trial nitong si Sara ay concern ng buong bansa. Ibig sabihin, hindi dapat ito baliwalain lang, pero bakit nananatili ka pa rin matigas? Sa kabila ng sinabi na mismo ng Korte Suprema, at lalo na ito ay nasasaad na sa batas, na dapat agad-agad at hindi na patagalin pa. Anyway, ano ba ang dahilan nitong si Cheese kung bakit ayaw pa niyang itong simulan? Pakinggan nga natin kung ano ang kanyang dahilan. Yun, bali, kailan natin ina-expect na magkakaroon ng mapapadala ng copy ng Articles of Impeachment si BP? After June 2, pag na-approve yung rules authorizing me to issue the summons and a copy of the complaint. Sa katunayan, sumulat ang isang abogadong nagpapakilalang abogado ni VP Sara. Humihingi ng certified true copy ng complaint. Ang isasagot ng secretariat ay in-upload namin sa website yan. Hindi kami, sa pananaw namin, wala kami sa lugar mag-issue ng certification dun sa impeachment dahil Kamara ang gumawa niyan. Tinanggap lang naman namin. So kung gusto niya, manghingi siya ng kopya sa Kamara, pero nasa website ng Senado yung kopya, at intayin lang niya kapag maayos na yung rules ng Senado, makakatanggap sila ng may sapat na panahon para sumagot doon sa impeachment complaint pag napadalhan na sila ng summons. Speaking of the lawyer, kakilala na meron ng mga legal personality sila na lumalapit para nga doon sa mga proceedings about the trial? O ito pa lang na... Yun pa lamang. At ang problema ko doon ay wala pa kasi yung impeachment court eh. Wala pang abogadong formally nag-e-enter ng appearance para sabihin nga kami ang abogado ni VP Sara. Malay naman namin kung totoo yun. Hindi ko sinasabing nanloloko yung sumulat, pero malay namin kung totoo yun. Wala pa naman sa tamang proseso. Kailan po mag-start yung ganung tamang proseso? Sir? Pag na-convene yung impeachment court. Pag sumumpa yung... Mako-convene yung impeachment court kapag sumumpa yung mga impeachment judges. Yun likely June 2 or yung after na ng June 30? June 2. After what? After na ng June 30 June or June 2? June 2, posible i-convene na yung court or amendahan lang yung rules na ino-authorize ng Senate President na gawin lahat ng pinag-usapan natin kanina. Pag nag-convene yung impeachment court, susumpa na muna yung mga senador sa 19th Congress. All 23 of us. Tapos, pag yung trial, magsimula na talaga sa 20th Congress, para sa akin, ang susumpa na lamang ay yung mga bagong senador. Hindi yung mga miyembro ng 19th Congress na matatapos pa ang termino sa 2028.
Last na, sir. So kalahati nila isusumpa pagdating ng 20th Congress. Okay, last na, sir. Ano yung common sentiment ngayon ng mga senador when it comes to impeachment if na pinaparating sa'yo? Thank you. Hindi ko sila nakakausap dahil busy sila sa pangangampanya. Siguro yun na yung sagot sa tanong mo. Busy sila sa pangangampanya. Hindi, busy sa pangangampanya kung kaya't at wala namang sesyon. Talagang panahon ng kampanyahan ito. Kaya hindi para sa kanila na mangulit kaugnay sa bagay na ito. So far, yung opinion at sulat na pinadala o liham na pinadala ni Senator Pimentel sa pagkakakilala ko sa kanya, may mga malalakas lang talagang paniniwala at prinsipyo si Senator Pimentel. Alam ko, nangangampanya din siya mismo. Pero para sa kanya marahil kung anong tingin niya ay tama, yun ang ilalagay niya sa kanyang liham. Kaya ginagalang at nirespeto ko yung kanyang posisyon. SP, since impeachment is a political process, don't you think it would be judicial overreach on the part of the SC kung aakto sila dun sa mandamus at saka certiorari petitions? Ironically, it's not Congress or the recipient of a judicial order that decides whether or not it's overreach or whether or not it's overreach. It's the Supreme Court that gets to decide that. Very much like the situation I narrated. May mga pagkakataong nangihimasok ang Korte Suprema. May pagkakataong sinunod sila ng Kongreso, may pagkakataong hindi sila sinunod ng Kongreso. So yung pagpapasya kung judicial overreach yan ay case to case. But as a general rule, I think Congress and the Senate should follow decisions of the Court unless it is clearly violative of what we believe is right and constitutes already the overreach that you are mentioning. But as a general rule, I think we should be respectful of decisions of the Court and take them into consideration and not treat it lightly. Thank you, SP. Ma'am Nancy. Hello, sir. Good morning. Good morning. It's quite clear from the beginning that you said trial will push through. And you also said, in fact, nagbigay kayo ng examples on what have been followed, yung Supreme Court decision, not. And also, the question now is to when. Ang daming gustong mabilis. So what can compare under your leadership? Balik ko Wala. Sino ba yung may gustong bilisan? There are petitions in courts. I go, and, but yeah. those who want to rush the process are against the Vice President, are in favor of impeachment. Okay. Partisano nga eh. Those that are guests are quiet, hindi kami kinukulit na madali nito, pabor malamang sa bise. O baka naman, sang-ayon sa ginagawa namin. Hindi ba? So what can compel the Senate? What is there to compel? No. Nothing. What? No. That's not my question. What is there to compel? Not fast track. To immediately start the proceedings. Why? Not June 2. Why? Before. Why? Yeah, the word, well, baliktad. So, word na forthwith. Exactly. Why? Forthwith. Corona impeachment. December 13 final, nag-hearing January 19 dahil may recess. Oh, mahigit 10 buwan yun. Forthwith, may nagreklamo ba? But not 5 months. Wait, may nagreklamo ba? This is not 5 months. That was the recess. That was the recess at that time. Merceditas Gutierrez impeachment. Same. Ito, 1 week ha. 1 week pa ang session ng Senado. Hindi nag-convene yung impeachment court. Kami 2 hours. Nagreklamo ba kayo na madalin? Nagsabi ba kayo na mag-convene yung impeachment court ng December? Mercy Gutierrez. March 23, final ang impeachment. Nag-adjourn ng Senado March 26. Nag-convene ang impeachment court late May na rin. Mahigit 1 buwan din. Dahil nagkataon, yun din ang recess noon. Nagreklamo ba yung nagreklamo ngayon? Now, why should I treat this impeachment complaint differently from that of Gutierrez and Corona na nagkataong tumugma din sa recess? So I ask the question, why should we do it? Is the VP special? Or marami, nagigigil ka lang ba na matuloy na talaga to? Anong pinagkaiba?
I don't see the urgency, neither do I see the basis for compelling us. Again, principally because we're merely following precedents na nagkataon ng ganun. Ni walang nagreklamo, ni isa sa kanila na mag-hearing kami nung Pasko nun. Nandun na ako sa Senado nun eh. Na mag-hearing kami nung Mayo, bagaman walang eleksyon nun. So tatawid siya sa 20th Congress. There's no, wala hong bawal doon. I mean, walang legal questions na pwede siyang magamit. Kung gaano karami ang abogado, ganun karami ang legal na question. Hindi ko pwedeng sabihin wala magko-question. But as I said earlier, ang SET, Senate Electoral Tribunal cases, tumatawid ng Kongreso. 19th to 20th, 18th to 19th, 17th to 18th, nagpapalit yung mga senador, may na-elect na bago, may nagre-retire na justice, tumatawid siya. And that's the closest analogy I can think of. That's a case. Very much like an impeachment case. Not a piece of legislation that has to start from scratch all over again. Because as we keep on saying and learning the words again in Latin, impeachment is sui generis. It's a class of its own. But the closest would be an analogy would be a case pending in court. At tanungin ko, lahat ng collegial courts, the Senate as an impeachment court is a collegial court. Supreme Court, Court of Appeals, COMELEC, Sandigan Bayan. Pag nag-retire ba yung justice, dismiss lahat ng kaso? Di ba tuloy lang yung kaso? Di ba ganun naman? So, same is true here. Now, someone can always question that, but we will stand by our position that it should finish. What we started as a Congress, as an impeachment court, we should finish and we should not leave it hanging. So at the moment, nothing can compel this Senate to... Well, an order of the court. But then again, if the court orders that, then the Senate would have to meet and decide. Again, dahil minsan nga may sinusunod, minsan may hindi. Yeah. But if you ask me, we should accord due respect to the decisions of the court. But otherwise, you won't follow. Otherwise, we won't follow who? We cannot. There's no ruling. session eh. No, we cannot. There's no session. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco. Pwede naman kami mag-lunch eh. Wala naman problema. Kahit dinner pa nga eh. Pero kung may legal validity yun, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have. And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano? Ma'am. June 2. Hindi pinag-uusapan sa Viber group namin eh. May isang senador nagbabiyahe ngayon, no, nag-hunting. Yun ang pinag-usapan kanina umaga sa Viber group namin. What clamor? From who? I'm sorry? Oh. Iba't ibang sectors. Hindi ba yun? Mike, darling. So, yun lang, sir. Parang to, as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, now, mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso? May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi ah. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Hindi, di ba? So,
So, yun lang, niya. sir. Just, ano lang, sir. Tigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So, parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompose sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. And I mean, di ba, kahit pa magkaroon ng clamor, based on your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yon. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami dun sa question, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questionin yun ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat, base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor, na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun, ha? Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? I don't think so. Next na po, si... Mag-usap tayo ulit pag mga, pag... Kung may meron na, di ba? Meron na, di ba? E di, kakausapin namin sila na kahit anong rally, illegal ang gagawin namin. Kung talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara, kailangan namin gawin ito ng tama. Pag ginawa namin ito ng mali, parang binibigyan lamang namin ng armas. Kung sundin namin sila talaga, parang binigyan lamang namin ng armas at bala yung nasasakdal para questionin ito, i-reverse kung ano man ang ginagawa namin. Hindi ganun yun. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag nitong si Cheese. Hay naku. Cheese, puro ka lang pa-cute sa bawat hearing mo, wala na bang magandang balita ang maisasabi mo sa amin? Dahil ang taong bayan, nayayamot na, at natatagalan sa bagal ng inyong aksyon sa pagpatalsik kay Sara. Dahil Cheese, binibigyan mo lang ng pagkakataon ang kampo ng mga Duterte, na baliktarin ang desisyon ng kanyang impeachment. Dapat na talagang matanggal iyan, dahil hindi naman sila titigil hanggat banta pa sa kanila ang pagpapatalsik kay Sara. Matanong kita, Cheese, iyan lang ba ang dahilan? Or natatakot ka lang sa mga Duterte? Dapat pala si Coco or si Risa na lang ang naging Senate President, dahil tila mas matapang pa sila kaysa sayo. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.